Kamusta pong muli mga kababayan? Si Kamanong po ang inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan na po tayo. Umpisa na po natin. Masayang masaya po si Bongit na tinatawag pong bangag ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos sa pagbubukas po ng Kamalanyugan Bridge sa Cagayan mga kababayan. Natapos na po. At ngayon po ay syempre po ay pangungunahan niya na po ang nasabing tulay, mga kababayan. Pero kanino po ba nag-umpisa ang sinasabing proyekto na ito? Ito po ay parte ng Build ni dating Pangulong Duterte na never pong ma-mention o mapasalamatan man lang ni Bongit, mga kababayan. Pakinggan po natin ang pagbubukas at masayang masaya po rito si Bongit. Pakinggan po natin at panoorin. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, mga kababayan, ating na pong pakinggan ang talumpati ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Marcos Jr. I will batiin ko lang ang ating kasama si Public Works, Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, ang ating kaibigan, the Provincial Governor of Cagayan, Provincial Governor Egay Aglipay, the Kamalanyugan Municipal Mayor Isidro Cabado. I remember that we were together here nung in-inspection natin. Apari Municipal Mayor Dominador Dayag. All the other chief executives that are here present, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, na imbag nga bigat yung amin apo. Matagal na ngayon, ito magandang araw, kahit na umuulan, magandang araw pa rin ito. Dahil nabuksan na natin itong napakaganda na tulay. I think this will serve as a model for many of the other bridge projects that we will be seeing around the country. At nakakatuwa dahil napakalaking bagay ang paglagay ng ganitong klaseng tulay dahil, as all of you here are well aware, it cuts the travel time. Imbis na umiikot na napakalayo para tumawid, ay nandito na yung ating Kamanyugan Bridge. So I congratulate the Public Works for their very good work here and to see that everything was completed on time and on budget, and despite all of the other issues that we are having to deal with, patuloy pa rin ang kanilang naging trabaho. At kaya naman, nakarating na ang araw na ito na binuksan natin ang Kamanyugan Bridge. And as I said, pag nakita ito lang Gob Egay. Kapag nakita ng lahat ng ibang gobernador ito, sasabihin, bakit kami wala kaming ganyan? Yung kapitbahay mo sa Isabela nagtatampo na dahil bakit lahat daw yung tulay mo mabilis na tapos. Sabi ko, masigasig si Gob Egay. Kaya't nagkaganyan. But it is a very, very fine day. Yan po mga tambay, pinagmalaki niya po na napakabilis po natapos ang mga proyekto po niya, mga kababayan. Ang tanong, talaga po bang proyekto niya ang Kamalanyugan Bridge, mga kababayan? Kanya po ba talagang proyekto at never po niyang na-mention ang dating Pangulong Duterte sa kanya pong mga build. Yan po ang Kamalanyugan Bridge, mga kababayan. Yan po ang kanyang pinagmamalaki na marami daw pong nagtatampo ng mga gobernador dahil bakit sila'y wala. Ang tanong, magtatatlong taon at mag-aapat na taon ka na
nasaan ang mga sinisimulan mong ganyang proyekto na ikaw mismo ang nagsisimula? Mag-aapat na taong ka na, bongit, bangag na tinatawag ng ate niya. Nasaan ang mga inumpisahan mo? Nasaan ang tatak, bongit, tatak, bangag ng mga proyekto umano? Nasaan? Hinahanap ng taong bayan yan. Hindi po ba? Ito po yan. Tingnan po natin mga kabayan kung saan po nagmula ang bridge na yan. At sino po ang ang ulo at talagang buong Pilipinas nung panahon niya. Buong Pilipinas po ay may proyekto. Luzon, Visaya, Mindanao. Pero ngayon, dahil po sa pamumulitika, hindi po nagkakaganyan sa ating bansa. Ang Mindanao ay tipid na tipid sa proyekto at pondo. Hindi po ba? Pati po ang parte ng build sa Mindanao ay hirap na hirap pong matapos dahil sa politika. Ito po mga kababayan, umpisahan po natin, panoorin po natin ang pinagmulan po ng Camalaniugan Bridge. Usapan po natin. This is a dream come true for Cagayan. Duwati Bridge tayo across Cagayan River. 250 kilometers long and we only enjoyed 2 bridges across the Cagayan River. This is the first time that an additional bridge will serve us to connect the eastern portion and western portion of Cagayan. Ito ang naging mensahe ni Cagayan Governor Manuel N. Mamba matapos pangunahan ni DPWH Secretary Mark Villar kahapon ang groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng mega bridge sa Camalaniugan, Cagayan na nagkakahalaga ng 2.4 bilyong piso. Ayon kay Villar, ang mega bridge ay magdudugtong sa mga bayan ng Apari at Camalaniugan na may haba na 1,580 kilometro. Kapag natapos ng tulay, magiging daan ito upang mapasigla ang ekonomiya at mapataas ang produksyon sa lugar. Sila kanina ko yung natutuwa dahil nakitang-kita naman yung pagmamahal ni Presidente po sa Cagayan. At kanina nung sinabi ko na sa ngayon, ito historic day para sa atin. Magandang umaga po. Nandito po tayo ngayon sa Cagayan upang bisitahin ang Camalaniugan Bridge. Tara, samahan niyo po akong tignan ang progreso nito. Nandito po ako sa Cagayan ngayon para bisitahin ang Camalaniugan Bridge. Ito po ay isang project na nagsimula nung ako po ay sekretary ng DPWH at ngayon po malapit nang matapos. Yan po mga tambay. Nakita nyo po ang simula po at malapit na pong matapos nung binisita po mga bayan at pinagmamalaki rin po ni dating DPWH Secretary na si Mark Villar. Hindi po ba? Pero po ngayon, palibasa po, mga kabayan, wala pong may pagmamalaking malalaking proyekto na matatapos na siya po ang nag-groundbreaking at siya rin po ang nagtapos. Hindi po ba? Ang nakita lang po natin na pinagmalaki niya po na siya po ang nag-umpisa at nagtapos ay ang kanyang 5,500 flood control. Ipinagmalaki niya po sa zona yon. Natapos niya. Finish. Hindi po ba? 5,500 flood control na hindi na po ngayon binabanggit na yata. At hindi na rin po yata niya binabanggit ang mga makukulong. Nasaan ang mga makukulong sa maanumalya na kanyang mga proyekto? Proyekto niya po, 5,500 flood control. Proyekto niya. Nasaan na po ang makukulong? Maliban po sa mga diskaya. At doon po kay General Pokis, mga kabayan. Nakita niyo po, napakasarap na presidente dahil po yung pinalitan niya
ay napakarami pong achievement at napakarami pong proyektong sinimulan. Hindi po ba? Talagang Luzon, Visaya, Mindanao ay nag-iwan po ng tatak Duterte na mga proyekto si dating Pangulong Duterte. At ngayon po, ang nakikinabang po ngayon sa mga proyekto na ito na sa kanya na po na ike-credit, pa-easy-easy lang po. At ang mga proyekto niya ay wala pong malalaki. Maliban po sa 5,500 flood control po yata, mga kabayan. Pero never po niyang pasalamatan man lang ang nagdaang administrasyon. Bagkus, pinakidnap pa umano at pinatapon sa dahig na wala na po yatang balikan. Dahil pilit pong ginigipit ngayon doon po sa ICC na isang damukal din po ang sanction sa Amerika. Nakita niyo po yung napakagaling na presidente na nag-iwan po ng tatak, nag-iwan po ng magandang serbisyo sa Pilipinas ng 6 na taon. Tapos ngayon, sila na po ang nagke-credit at never man lang kahit po anino ni dating Pangulong Duterte, never pong mabanggit sa mga proyektong natatapos na kanya pong ipinagmamalaki ngayon. Ganyan po, mga kababayan, pagka nagkaroon ka ng pinuno na may issue na pulburon at coke. Napakahusay po yata. Nagke-credit grabber ka na lang umano sa mga proyektong build na natatapos, pero hindi man lang ma-mention at mapasalamatan, bagkus ipinatapon pa. Yan po, mga kababayan. At tuwan-tuwa po ngayon ang mga followers, lalong-lalo po ang mga trolls na binabayaran po yata nila umano. Tuwan-tuwa po dahil nga po achievement po ni Bonget ang Camalaniugan Bridge sa Cagayan Valley na magdudugtong po ito sa mga probinsya. Hindi po ba katulad po ng Apari? Hindi po ba? Ang Eastern at Western, napakatindi po ang nangyayari sa ating bansa. Ganun po talaga eh. Dahil nga po, kung ikaw po ay mananakawan, daig mo pa nabudol. Hindi po ba? Yung sinasabing proyekto na build, better more. Ang hinahanap ng Pilipino, nasaan na yung better more? Masihigitan mo pa yung ginawa ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Nasaan yung better more? Dahil yung mga pinagmamalaki mo ngayon na natapos, hindi better more. Dahil yan, nagsimula yan sa build. Ang hinaharap ng taong bayan, dahil kay laki-laki na ipinopondo mo, mas malaki pa ang pinopondo mo kahit nung panahon ng COVID-19. Pero sa panahon ni dating Pangulong Duterte, meron pang pandemya, may natatapos na proyekto na siya ang nagsimula at siya nagtapos. Pero ngayon, ang natatapos, yung nasimula ni dating Pangulong Duterte, nasaan yung nasimulan mo na malalaking proyekto katulad ng Camalaniugan Bridge at katulad din nung nasa Davao City na bridge na maipagmamalaki ng Davaoenyo. Nasaan yung ikaw ang nagsimula at ikaw ang nagtapos. Yung build, better more ang sayo. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po maipagmamalaki mo talaga bilang Pilipino ang isang Rodrigo Roa Duterte na pilit pong sinisiraan nila at pilit po nilang pinababagsak. Pero po ang nagawa ni dating Pangulong Duterte sa Pilipinas ay nakatatak na po yan sa puso at isip ng mga Pilipino na normal na hindi gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Nasa tatak mo na, nasa puso at isip mo na ang magagandang nagawa. Hindi po katulad sa panahon natin ngayon, ang maaalala mong tatak sa namumuno ngayon na pinagmamalaki niyang build, better more. Ang una mong matatandaan sa kanya ay ang kanyang programa, ang kanyang proyekto na 5,500 flood control. Finish na.
napapakinabangan na at hindi nababahain ng napakatagal ang ating bansa. Pero nangyari, nagkamatay ang mga Pilipino at nagsiyaman sila ng husto. Yan po ang nakita po natin. Dumami po ng dumami ang mga buhay at magnanakaw sa panahon niya. At isa na rin yata siya sa pinagbibintangan umano ang pinakaulo ng malawakang korupsyon ng mahigit 3 taon. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang nakakalungkot sa dating Pangulong Duterte. At ubod naman po ng saya kay Bongit, mga kababayan, na tinatawag din bangag ng kanyang ate. Napakaswerte niya dahil ang sinundan niyang presidente ay napakasipag at napakahusay at napakatalino. Napakaswerte niya. Siya na po ang nakikinabang. Unbelievable. Kung meron tayong naging presidenteng magaling, history, ay meron din po tayong presidente, history, sa kasaysayan ng ating bansa na nagkaroon po ng presidente ang mga adiktus, mga kababayan. Thank you po. Sana gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. Sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po kay Balance Vision TV, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Annie Jo, si Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, at ako si Phil Am. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po tayo na ang ating buong sambayanan, tayo po at ang pamilya Duterte, tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo po mga dasal at ingat din po tayong lahat, syempre po. At God bless po mga kabayan. God bless po. Taste lang po. Muli po, paalam po muna. Bye-bye.